Ito pong ngayon na sitwasyon na meron na pong inihalal na acting pro temp. Oo, ang turing nga po kahapon, acting SP, itong pong si Ginoong Gatchalian. Pwede ho ba sila ngayon, kung sakali lang po, no, kasi sinidiya na, no, ang kanilang balik po sa SONA na, July 27, in case ngayon, pwede po, kung magpatawag ng special session ng Presidente, they can convene, pero acting lang pa rin ang magiging posisyon ni Ginoong Gatchalian, at they can function as a Senate, doon lamang po sa kanilang bilang na 12 na yan, kung sakasakali. So ito po, honestly, sir, ano po siya, open question po ito, no? Hindi pa ho natin nakikita tong sitwasyon na ito. May two possible views dito. Una, pagdating kasi sa special session, traditionally, ang tinatalakay lamang dyan ay yung mga bagay na urgent, no, na sinertify ng Pangulo na dahilan upang i-extend yung session. At kadalasan, legislative matters yan. So in that sense, babalik po tayo dun sa prinsipyo na hindi naman yung kapangyarihan ng Senado nakavest lang sa Pangulo ng Senado. Nakavest siya sa buong katawan or sa buong kapulungan ng Senado. So yung pagpapasa ng batas, hindi sapat or hindi actually ganun ka-relevant kung sino yung Senate President, mas relevant na enough yung tao or enough yung kasapi na mag-a-attend yung session. So kung ganun po, no, baka sapat na po yung 12 para magpasa ng batas. Yung contrary naman na view dyan ay bagaman pwede nga magpatawag, or hindi man talaga contrary, no, but yung qualification ng ibang tao dyan ay bagaman pwede talaga magpatawag ng special session yung Pangulo, hindi na siguro or hindi baka hindi or magkaroon ng issue kung una pwede ba nilang palitan yung Senate President permanently kasi hindi siya bahagi ng usual na agenda na kasama nung pagdedeklara ng special session. At pwede din ba gawin ng Senado yung non-legislative work niya? Yung isa po kasing nabinbin dahil dito sa nangyari nung Lunes at Martes na nawala pong na hindi po nagsesyon ay yung appointments, yung confirmation ng mga general at iba pang matataas na opisyal sa pamahalaan. So hindi pa ho sure, no, at least from our current practice and President kung pwede po gawin yun. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.